yung nanalo siya ng presidente dahil sa mga kay Inday Sara. Napakawalang yan tao talaga yan. Napakawalang yan. Ang inisip ko nga, pinagplanuhan nila maigi yung yung paglilin lang sa atin, yung pagnanakaw. Sipin nyo, no? Umpisang-umpisa no? Yung PCSO ginalaw And then yung malalagay sa posisyon ang hiring-hiring nga mga do sa LTO nga merong certain amount pati sa Bureau of Customs para mapwesto ka, magbibigay ka linggo-linggo. Imagine that. Tapos yung sa hinawakan ni BBM yung di ba? Secretary of Agriculture, kasi tuwan-tuwa pa tayo no. Parang ang ganda ng magiging palakad, wala rin house show na meron pala ang hinawakan pala nila yung importation yung smuggling. Excuse me, at mga ka-SFGF, Sovereign Filipino Guardians of Freedom, happy weekend! Maya lang, sana another week tulin. At sa lahat ng mga Pilipino, saan man panig ng mundo, dito man sa Pilipinas o sa maingay, Luzon, Visayas at Mindanao, nasa payroll. Distract talaga Ang magandang gabi sa inyong lahat, umaga, tanghali, whatever the case may be. Anong mga bago? Wala naman weekend So, ang ang gusto kong pag-usapan ay yung pagbabati ko sa mga dating sundalo, yung Marines na sinasabi, tinitira sila ngayon inaano yung credibility nila. Tapos sinasabi nga, wala na munang Blue Ribbon Committee hearing, wala muna. Sayang yung mga witnesses nandyan. So, ang dyan, nangyayari dyan ay pinipilit na sirain sila ngayon. Pinipilit. Matagal na actually pero mas ngayon na nagsisinungaling sila, babalog-bago. Marami na nagsasalita ng gano'n mga personalities. Pabago-bago na statement, mag-file na lang sila ng kaso, kung mayroon silang alam, ba't sila pumayag na mag-deliver ng bagay, kung talagang totoong mga honest silang tao, mga honorable silang tao, pumayag sila mag-deliver, nakinabang din sila, mga ganun salita. Tsaka kakasuhan sila. Ang gusto ko lang ilagay nyo sa isipan ninyo, sino ang naninira, sino ang nagpipigil sa kanila para magsalita. Dapat witness sila hindi sila kriminal. Witness sila. So, kaya natin alam na may mga delivery, una sinabi ni Ko. Ngayon, kinoroborate nitong mga tao ni Ko na nagde-deliver sila indeed at may mga pangalan pa, may mga picture pa, may video. So, anong problema sa sinasabi nila? Hindi ba kayo natutuwa, mga Bongbong Marcos, na ikaw lalo na Bongbong Marcos, ikaw nagsasabi, we have to go to the bottom of this at mapanagot. No? Kahit ikaw mapanagot ka kung ikaw ay mastermind. Pero, ayang may lumulutang na mga nagwi-witness, binibira ninyo, sinisiraan ninyo. At yung nangyari sa Senado is a very, very glaring, clear na pahiwatig na talagang takot na takot kayo, lumabas ang katotohanan. Hindi nyo gustong palabasin ng katotohanan, tinatago ninyo yung katotohanan. Na kaya nyo sinisiraan ito ngayong mga Marines, pine-pressure, tine-threaten, inaaning binibira yung credibility nila ay para mag-underground sila. Yun ang gusto nyo mangyari. Kasi pagka yan na natakot, kasi tinatakot nyo pagka natakot o kaya endangered yung kanilang safety, dapat nga papasok pa sa witness protection program. Walang tong gobyerno natin. Kaya makita mo kung gaano kalawak yung sindikato, talagang malalim na malalim at parang walang pag-asang lumabas ang katotohanan. Sabi ko parang lang. Lalabas ang katotohanan. Kasi tayo mismo
ang maglalabas ng katotohanan. Tayo mismo. Kung ayaw nilang palabasin, tayo mismo. Tatayuan natin itong mga to. Tatayuan natin. Kasi we will demand the truth. We will demand accountability. Tayo. Sa alang-alang sa ating mga pamilya. No, alang-alang sa ating mga pamilya. Yun yung vlog ko kagabi. Like, share, and subscribe. Na wala nang asa-asa kung kaninong tatayo. Wala nang asa-asa kung sinong politiko. Wag. Mawawala kayo. Hintay tayo na hintay. Walang mangyari. Ang gawin natin, let us master all, bring out. Una, understand yung nangyayari na sitwasyon. Ako yung nag-explain na sa ano doon, sa mga nangyayari. Hopefully, I am able to connect to you, mga kababayan. And then, basta malinaw yung mga nangyayari. Malinaw sa atin na kaya nangyayari ito. Meron talagang problema tayo sa ating bansa. Yung ating mga namumuno, may problema. Balikan ko si Marines. Bago, iwanan ko na. Yung mga dating sundalo, sinisira, tinitira yung kredibilidad para walang maniwala. Pagka naniwala kayo doon sa naratibo, hindi na kayo maniniwala. Parang nakakaano na yung kredibilidad. Ngayon nila kailangan yung paniniwala natin. Ngayon nila kailangan yung tiwala natin. Kasi nagsasalita sila alang-alang sa mailabas yung katotohanan. True, nagano sila, nag-participate sila. Pero that's the best na ebidensya. Yung participation nila, sila nag-deliver ng pera. At alam nila kung kanino dineliver. That is very important na ebidensya. Pero kinukwel na kagad itong mga senators, no? Tinitira nila. Such that pagka na-pressure itong mga dating sundalo, ay may posibilidad na mag-underground na lang sila. Hindi na sila lumitaw. Tatakutin, kakasuhan ka, yung ganun ba? Merong mga cyber libel na sinampahan laban sa kanila, etc. Yung security nila, in question kasi pwedeng delikado, peligro buhay nila, pati yung pamilya nila. So, ang mangyayari dyan, pagka hindi sila mag-break, pagka hindi sila nagkasundo-sundo, parang yung sa Senate, merong maghuhudas, merong bibitaw, merong hindi nasasali. But when that happens, mag-underground na lang, hindi na ako sali dyan, yung ganun ba? Kasi, tingnan nyo yung nangyari sa atin. Walang suporta, taong bayan, walang suporta, yung ganun-ganon. And then, mag-underground nila. And the moment it happens na mag-underground sila, na hindi na sila lumitaw, hindi na rin lilitaw yung ibang witness na gustong magsalita rin. Kaya effectively, itong sindikato, kung sino man sila, ay nagagamit lahat na resources ng gobyerno thanks to our taxes. Nagagamit nila yung resources ng gobyerno. Miyak na may aso. Sige lang. Yan, dali lang, ha? Dali lang. Nako. Nyak. At pagka nagamit nila yung resources, malaki ang panalo nila. Di ba? Pagka nag-underground yan, pagka hindi na magpakita yan, wala na yung ibang witness, hindi na lalabas. So, paano? Kaya, ang kinakailangan nila, suporta, hindi batikos. Kung ganyan ang nangyayari, ewan ko, tsaka sana, sa mga nag-handle sa kanila, isip-isip kung ano yung the best way, no? Pinatay ko yung ventilador, pero mainit ngayon, Pinatay ko kasi maingay din yung ventilador, What is the best way na anong pwedeng gawin, nangyari? Hindi naman sila dininig. Naging press conference, no? So, saan pa yung avenue ngayon na magsalita sila? Hindi ko naman pwedeng pailan ng kaso itong mga government ek-ek na yan kasi hawak nila yung ombudsman. Hawak nila yung government agencies. So, paano na? Kaya nga, hintayin na lang natin yung 2028. Layo, no? Ang tagal. So,
Kinakailan, tayuan na natin to. Tayuan natin to mga kababayan. Mga pamilya natin. Tayuan natin yung katotohanan. Tayuan natin yung accountability na kailangan maging accountable lahat ito. Nagnakaw sila, napakasimple nun. Nagnakaw sila. Trillion ang ninakaw, 1.8 trillion. If I got my numbers right, 1.8 trillion. Napakawalang yan ng mga to. Tapos tinatago nila. Tapos lumalabas sila pa yung magaling, sila pa yung mabait. Ang walang niya, yung mga nagbabatikos. Magamit sila ng mga troll farm para siraan na siraan yung mga lumalabas na nagsasalita o kaya baguhin nila yung naratibo. Kung yung kay Inday Sara nga na impeachment, issue yung 125, 100, ilan yan? 125 million ba yan? Issue yun. Samantalang hindi issue yung billion-billion nila, yung trillion na ninakaw. Tapos ini-impeach. Kaya kitang-kita niya yung something is wrong. Baboy eh. Baboy talaga. At yung mga Kapilipinong naniniwala sa naratibo nila, kawawa kayo. Kawawa kayo. Ang suggestion ko sa inyo, you die for this administration. You die para magkaalaman. Yung ipagtanggol nyo, maigi. Yung administration na yan, pagtanggol ninyo. Yung mga magnanakaw, pagtanggol ninyo. Para mabawasan tayo mga Pilipino. Lahat ng mga matitino. Yung dapat ang matire, lahat ng matitino. So, it's a matter of ano yung gagawin natin? Anong stand natin? Ako, alam ko yung stand ko. Inaano nila yung impeachment, magiging spectacle yung impeachment kasi pagka nagsimula yan, nunod na yung tao. Nunod na yung tao, panonorin ng mga tao yan, tapos wala na rally. Wala na yan, nod-nod lang na impeachment. Drama-drama, they're hoping na umabot ng tagulan. Tagulan. So tapos na matapos na yung 2026, then 2027, election fever na. So, yun yung game plan nila. Pero pagka nagsona ngayon, pagka nakapag-sona, and then malalaman natin kung ano yung gusto mangyari ni Bongbong Marcos. Wala, sirang-sira si Marcos sa akin. Pakawalang yan tao ni Marcos. Kahit saan mo tignan gusto kong paniwalaan ng siya, mabait, pero hindi. Napakawalang yan yung tao na yan. Yun lang yung tatay mo, pinalibing Dapat you show a little Filipino trait na utang na loob Depth of gratitude no? Depth of gratitude. Pero wala Walang utang na loob. Tapos yung nanalo siya ng presidente dahil sa mga kay Inday Sara. Napakawalang yan tao talaga yan. Napakawalang yan. Ang inisip ko nga, pinagplanuhan nila maigi yung yung paglilin lang sa atin, yung pagnanakaw. Sipin nyo, no? Umpisang-umpisa no? Yung PCSO ginalaw And then yung malalagay sa posisyon ang hiring-hiring nga mga do sa LTO nga merong certain amount pati sa Bureau of Customs para mapwesto ka, magbibigay ka linggo-linggo. Imagine that. Tapos yung sa hinawakan ni BBM yung di ba? Secretary of Agriculture, kasi tuwan-tuwa pa tayo no? Parang ang ganda ng magiging palakad, wala rin house show na meron pala ang hinawakan pala nila yung importation yung smuggling. Yan ang mga walang niya ito. Tapos nung naikasa na nila yung kanilang Knights of the Round Table na pinapangunahan nila ni Tambaluslos at yung mga congressmen, ayan na, kuha na nila yung pera. Wala Una, ang kinukuha nila yung pera sa PCSO, yung pera sa mga agencies BIR, LTO, whatever agencies, may mga pogo-pogo na yan. And then, ang kakapal pa naman bibintang yung pogo kay Duterte. Ay, nako, mga taon to. Pero may yan, may kahihinatnan niya mga yan. Ang sa akin, pagka umikot ang gulong, once we imprison them, once we get them arrested, under house arrest silang lahat. Parang gusto kong mapiknik sila ng taong bayan Bigay talaga sila sa tao.
Para yung tao, bahala kayo, gawin nyo. Itali na lang yan sa flagpole sa Luneta. Itali yan, mga yan. Tapos nun bahala kayo. May linggo-linggo may spectacle doon. Putang ina, bahala kayo. Huwag niyong papatayin. May doktor naman may lagay doon Titignan lagi yung blood pressure. Bakit kamatay atake sa puso, no? Sa sobrang nervyos. Kaya kailan talaga pagpiestahan sila ng tao para nakita nila yung galit ng tao. Sobrang mga to. Mga grabing politiko. And we have to change our political climate or in political upbringing or inheritance, and so that we will have a great political future. Ayusin na natin. Hindi pwede itong mga politikong mga to ang nagrumaratsyade. No? Shout out kay Reggie ng Ray Rock Taxi, no? Ray Rock Taxi from Pugis, La Trinidad, Baguio City. Magandang gabi, Reggie. Si Reggie, galit na galit din. Hindi na nga raw siya nakikinig. Sabi ko, hindi na rin ako nakikinig. Galit na ako Tapos nagulat ako. Sabi ni Reggie, dapat yan sir, si BBM mismo. Ganon. Lupit, no? Gigil na gigil. Paano? Kung nakakainis sir, sabi ganon. Siya naman ang punot dulo ng lahat ng to sabi ganon. Hanep Kaya nga, saludo ko kay Reggie, no? You're very vocal. Sinabi mo na sa puso mo. At marami ako nakakausap mga ganyan. Na kung wala rin mangyayari sa atin, isa-isa na lang. Isa-isa na lang pagpiestahan yan. Di ba? Marami nagsabi sa akin nun FJF pa nga lang nun kami. FJF. Nasabi ba ako, Wander? Hindi lang ako pumayag Kasi hindi naman ako ganun Ayoko ng traiduran Ayoko ng traiduran. Titira. Ayoko ng ganun. Gusto ko harap-harapan. Kaya, on a specified date, on a given day, tumayo ka doon. Tumayo kayo lahat doon. Harapin nyo ang taong bayan. Tatayo rin kami doon. Sige, tignan natin sino matapang talaga. No. Kasi ang prinsipyo namin we the sovereign Filipino people. We are the one aspiring for a just and humane society. We're trying to build a government. Continuous na magpapatayo tayo ng isang gobyerno, matibay ang mga haligi ng mga institusyon, that we will have a just and humane society. Yun ang gusto natin. Pero, mami maingay. Ang doon na nakaka-distract. Nakaka-distract nakalimutan ko yung sasabihin ko ang dito, pinaka the best dito, tumayo lang talaga ang mga Pilipino. Pamilya nyo lang isipin nyo. Wag na isipin yung mga kasi solid yun. Pagka pamilya mo iniisip mo, hindi ka magkakamali. Ginagawa mo para sa anak mo. Ginagawa mo para sa pamilya mo, sa asawa mo. Wag na sa kabit. Wag na sa kabit. Ang putya, mahirap sa kabit sa pamilya mo na lang. Sa mga mahal mo sa buhay. Yan. Ako marami akong mahal sa buhay. Love you all. Love you all. Na kailangan lang talagang tayuan to. At kung walang maglilid, ewan ko bakit walang gusto maglid O natatakot maglid, o natatakot pumorma, o ewan, hindi ko maintindihan Supposed to be, we find strength in each other. Supposed to be, the leaders will talk as leaders, usap-usap na. Ano ba talaga? Ang problema, pagka nag-usap kasi, iba yung diskarte ng ibang grupo, iba yung diskarte, kunyari kami, iba diskarte namin.
no? I'm just using myself as an example. Hindi pwedeng mag-agree kami sa ibang diskarte. Kung gano'n yung diskarte, so count me out, count us out, gano'n. Pero pagka sinabi naman namin diskarte namin, ayaw rin nila kasi count them out. So, ang final analysis dyan, mga kababayan, yung mga tayo-tayo na lang, mga pamilya na lang natin ang isipin natin. Wag na yung kung sinong senator, wag na kung sinong tayo. And because the power is in our hands. Mami. 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 Malapak no? Nasa payroll yan. Payroll. Yan, Okay. Kung kailan man nagbablog doon, nagsasabay, mga... Okay. So yun, nasabi ko, tinatakot ang mga sundalo para hindi sila magsalita o para masira sila para walang maniniwala sa mga sinasabi nila bago pa lang magbukas ng bibig at masabi yung mga mali, yung mga mali-malita, yung mga ebidensya, sira na sila, wala nang gustong maniwala. Ang sana yung mga handler, isip kayo na how to preserve the credibility. Yan. Okay, how to not to test the patience ng mga tao. Yung ganun ba? Kaya nga dapat sayang yun kung nagsala na nasabi na lahat. Pero this is a dynamic thing na yung iba nag-iisip pa kung lalabas o hindi. So ang peg ng administration, pagka tinakot mo yung mga yan, magtago sila, hindi na, matatakot na rin yung gustong lumabas. And then wala namang investigasyon. Sinabi nila, walang investigasyon daw. It's a waste of time. Imagine sabihin nila yon. Anong klaseng administrasyon yan? You're talking of trillions of taxpayers' money. Wala, sayang. Kasi kunyari, they are working for the Filipino people, ang sinasabi. Kinakailangan pag-usapan yung mga problema ng Pilipinas. Pero impeachment ang gusto nilang tirahin. Gusto nila impeach si Inday Sara sa 120-something million. Pero yung nawawalang pera, yung kinulimpat na pera, malitang paldo-paldo ng pera na merong mga witness na nagsasalita, na inabot ito ng mga 1.8 trillion sa ilang taon, baliwala sa kanila. Napaka-hipokrito nila. Kaya mga kababayan, pagka umikot ang gulong, sara natin yung Congress. Sara na natin yung Congress. Sara natin yung Senado. Waste of money. Waste of taxpayers' money. I-reboot muna natin. Pag-usapan kung paano i-reboot yan. Wala na yung party system na yan. Yung multi-party na may mga party list na yan. Tanggalin natin. Sobrang parusa yan. Kita mo, party list, CPP, NPA, NDF, charagis yan. Imagine, binibigyan natin na sila ng pera para mag-recruit ng mga estudyante, para maging kalaban ng AFP natin. Anong klase naman yan? Stupido Stupido. Tanggalin natin yung provision na yan, tapos noon, initially, kung umikot ang gulong, gawin natin proposal ko, 18 na lang ang Congress, 18, 1 per region. Tama na yun. Ginugurgur ako. Ayaw nila isa rin Congress. Ginugurgur ako tama na yung isa lang per region. Kung 18, ganun din Senado. And then, mismo, taga doon. Kaya kung taga-region 7, region 7, region 10, region 10. Hindi yung nakatira sa Maynila. Yung ARMM talaga. Yung ganun ba? Cordillera, dun talaga. Now, initially, kung we get them appointed. There's a screening committee, vevet yung lahat na yan. And 18,
Yvette, tapos nun, boom. They continue the function pagka binuksan natin. Baka 1 taon lang masara yan eh. Tapos may 1 taon pa bago election. Sa election, yun na, may bagong setup na 18 na lang. Sa akin, yun yung aking nakikita. Pwede akong mali, pwede kayo hindi mag-agree. If we are spending billions sa pagpakain itong mga congressman at senator nato, mga luho nila ay ating, imagine, no, nagbababae pa yung iba dyan eh. No? Di ba? May mga senator na babaero, no? Imagine yung luho nila, magtitip sila ng 200,000, 250, 300,000, tip pa lang paldo na eh. sabi nung chika beb, tip pa lang eh, paldo na. So hindi pa doon yung yung main event, no? Imagine galing sa taxpayers money, wala namang galing sa pera ngayon. Galing sa MOOE ngayon eh. Kaya nga, we shut down everyone. We use the money sa may kabuluhan na Dami natin batas eh. Dami natin batas. Yung batas nga para sa mandatory service, wala eh. Yung batas para sa yung sa kuryente, tubig, internet, yung mining na yan. Mga puta na mga to. Death penalty, wala. Di tayo na lang gumawa. Isang ganyan lang. Isang ganun lang. Isang linggo lang, meron na yan eh. Death penalty. Pagka tumayo nga tayo eh, nagkausap-usap, ibalik ang death penalty. Sige, spokesperson ako na, ibalik ang death penalty. We, the sovereign Filipino people, declaration nga yan, we are installing the display na yon sa doon mismo, pero kung hindi kaya play safe, implementing rules and regulation IRR will be published, will be talked about by this certain group, by the council, and then will be announced to the public, and then approved by the chairman, kung sino man yung si incoming president yon, kung magkakatuloy-tuloy man tayo. Kung hindi, abutin tayo ng 2028. Good luck, Philippines. Ang punto dito, kailangan natin mag-reboot. Kung gusto natin mag-forward tayo, kailangan natin mag-reboot. Hindi pwede yung mamanahin natin yung dati, papalitan nyo lang yung time out, substitution, pare-parehas din yan. Kailangan ayusin natin yung kultura natin, ayusin natin yung the way, yung production line natin ng Pilipino. Walang kwenta eh. Walang kwenta. Namamayagpag yung mga kurakot eh. Walang dangal, walang plastic lahat, yung mga ganun ba, dating. So, yung ganyan, mga Pilipino, walang paki, di ba? Parang ganun eh, walang paki. So, there's a lot of so many things to do, but it can be done. Una-una lang yan. Dali lang yan. Pagka hindi mo masod, tulugan mo. Tulugan mo. Tulugan mo ang iyong problema. Ay, nako. Wala, sinayang ni BBM yung niya, yung 4 na taon, wala. He could have been the best president, better than his father, but sinayang niya, sinira niya. Ngayon, galit na galit ang tao sa kanya. Bulk of the Filipinos. Imagine, negative rating ka, presidente ka. Negative rating. Ilan yan? Negative 15? Imagine that. Kaya ka. Tapos gusto ng tao mag-revolusyon na. Imagine. Tapos ikaw yung presidente na sa sobrang takot na matanggal ka, putangin mo, PI ka. Harang-harangan mo ng container van tsaka barbed wire yung putang. Yung papuntang Malacanang. Ay, nako.
Gusto namin isara yung Malacanang eh. Gusto namin isara. And Bongbong Marcos, let it be written in history, Bongbong Marcos was the last president who ever served in Malacanang. Because sinara ng taong bayan yung Malacanang. Sinunog ng taong bayan yung Malacanang. Kung may, hindi natin alam kung ano mangyayari. Kung parang Nepal, nako, sunugin niya ng taong bayan. Ako, pagka nakita kong gano'n, hindi ko pipigilin eh. Hayaan mo. Labas niyo yung galit ninyo, yung ganun ba? Taong bayan eh. Taong bayan eh yung sobrang galit. Kaya nga, nasa taong bayan yan. At saka kung kunyaring gusto ng taong bayan na pilahan si BBM sa galit, putang ina, pilahan. Yun yung ano dun, first family, putya, hanip yun. No? Let it be written in history that the Filipino people charted their own destiny. The Filipino people stood up and fought for their families. No? Yun ang maganda. Not for Inday Sara, not for Marcoleta, not for Cayetano, Robin Padilla, not for anyone, not for a general. The Filipino people stood up for the future of their families. Mas solid yon mga kababayan. Malinaw yon. Your family is worth dying for. Your family is worth na makipag-away ka. Kakakita ka ng housewife, bardago lang kung kani-kanino ng mga armado just to protect the child. No? Kaya nga, kayo, yung iba sa inyo, nakaka-relate doon sa kwento ko na saksakin yung anak mo ng lapis, stab sa likod, no? Tinraidor. Pinagkatuwaan ba ng mga bully? Kundi kaya, susuntukin dito. Sabi ko doon sa kwento ko the other night na pinuntahan ko talaga yung eskwelahan. Pinuntahan ko yung eskwelahan. Tapos noon pinapoproduce ko yung bata. Tapos pinapoproduce ko yung mga magulang. At kung hindi kayo dyan, kung hindi nyo poproduce, putang na, lahat na ituturo ng anak ko, ibibitin ko dyan sa flagpole. Pati warik, sabi ko. Litawan dila. Tangin ng mga... kahit bata, papatulang ko pagka ganon, napabayaan ng mga magulang Imagine, tama ba yung saksakin yung anak mo na ibang bata? Ikaw magulang, hindi mo paluin yung anak mo Tapos ibang bata sasaksakin yung anak mo. Tarantado mga yan. Kaya nga walang kakwenta-kwenta. Yung mga ganyan tinakot ko nga yung bata Nakot ko. Miyak yung bata. Kita mo na. Ganyan ang bully. Gusto mong makatikim ng bully. Hiwain ko tanggalin ko lahat ng daliri mo Gusto mo? Para hindi ka na makakahawak ng lapis. Balala ka ba Takot din yung bata. Yung magulang, hihirit pa yung magulang Siyempre, depensa nila anak nila Ano yata yun? Attorney or architect? Ang mundalin yung pagka-attorney mo, pagka-arkitekto mo dito sabi yung ganun. Puta na, kayo na yung wala sa lugar, yung anak niyo wala sa lugar. Ang inaano ko lang dito, mag-sorry kayo kayo babalik ta rin niyo pa anak ko. Gago kayo Yan. Sabi ko nga Punta yung mga klase nyo ba pinaglalaban namin sa Mindanao? Kasi tapen nung nasa... Yung mga klase nyo pinaglalaban namin sa Mindanao. Tangina ninyo. Papakamatay kami para sa mga kagaya ninyo. Tangina ninyo. Yan Ganyan din tayo. So many years later, papakamatay ba kayo para sa mga ibang Pilipino? Kaya nga sabi ko malolomoral kayo, malulungkot kayo. Pupunta kayo sa rally, tapos wala ibang tao. Wala. Panay sigaw-sigaw kayo, wala ibang tao. Wala yung mga leader. Iiwanan kayo ng mga leader. Uwi na sila, kayo nandoon. Yung mga leader, mga kaligo pupunta sa mga kondo, di ba?
Eh kayo, nandun, iwan kayo. Tapos di kayo makalis kasi naiya kayo doon sa mga leader nyo. Ah, kaya ang ano dyan, tama yung idea na, yung konsepto na, huwag nyo na isipin yung iba. Isipin nyo na pamilya nyo. Na kung ano man ang mangyayari, kung ano man ang desisyon ninyo na gagawin ninyo, may kanya-kanya man tayong desisyon, pero kunyari, ang naging common ground tayuan at lumaban, you're doing it for your family. Yan yung ano doon, maganda doon, di ba? At ang SFGF, gusto ko sabihin, ang Sovereign Filipino Guardians of Freedom ay mag-e-evolve yan to a SPDF, no? SPDF o PDF, no? Sovereign Filipino Guardians of Freedom, evolve into eventually or part of it SPDF, na Sovereign People's Defense Forces. So kung kunyari ang armed forces na inaasahan natin ay wala talagang pakinabang, sweldo lang na sweldo, walang pakinabang, at kunyari dumating yung takdang panahon, kinakailangan natin tumayo, hindi na natin hintayin yung armed forces, tsaka yung PNP, at lumalabas kakampi nila si Bangag, okay lang yan, okay lang yan. Magkaroon tayo ng bagong hukbo ng Sovereign Filipino People. Yun na yung magiging Sovereign People's Defense Forces. Okay, Philippine Defense Forces o People's Defense Forces. Yun na yan, ang bagong hukbo natin. So, isang salita lang yan, isang panawagan lang yan. Going, gun, disqualified na kaya. Ganun ba? So, takdang oras, sabihin lang, lahat ng gustong mag-signify ng mga commander dito sa bagong hukbo ng taong bayan, come on down. Tell us, ito telephone number. Siyempre, ibablock nila yung message, ganun ba. Okay, magpapunta kayo. Tatagal pa naman siguro mga 2 araw yan, the moment na yan. Kaya kunyari, na meron dyan tumayo, at tingin ko ganun ganun ang mangyayari dyan. Pag kami tumayo dyan, biglang nagdeklara kasama yung mga taong bayan na galit, and then ayaw gumalaw ng AFP tsaka PNP in favor of the taong bayan, okay lang yan. Inyo na yan. Diyan na kayo. Parang si Kanyesa approach, di ba? Sundalo ka ba? Ha? You die for your cause. You do not surrender. Diyan ka kay Bangag. Sige. Hindi kami natatakot sa inyo. Ilang kayo? 200,000? 150,000 plus yung police, 200,000. 350,000. Gawin mo na, roughly 400,000. Okay lang. Diyan kayo lahat kumampi kung gusto ninyo. We are not appealing to you. Ngayon, kunyari, sinabi natin, mga tao, tumayo tayo. Tumayo tayo, mga kababayan. Pagka sinabi, okay, ganitong araw, takdang araw, hudyat, pang, nandun na. Nakita nyo na, nandun na yung mga bida, nandun na yung mga nandun na SFGF, no? Wala pa ako doon. Ayun ako. Nandun na ako. Tapos doon biglang, ayun na, nandun na tayo. We're there not for country. We're there for family. We are there for our family. We are aspiring for everything that is good for our family. We want all our government officials to be accountable so that our family, yung ginagastos namin, yung taxes namin, etc., pakikinabangan ng pamilya namin. Sa ngayon, hindi kami masaya. Kasi yung may anak ka o kaya meron kang kamag-anak na may sakit, cancer o kaya dialysis o kaya kung anong sakit na mayaman sa puso, hypertension, etc., congenital, etc., na mga sakit.
Lang patient, whatever. Puta ng mga to. Kinuha pa yung pera ng PhilHealth, mga ungas to. Dapat nga dinadagdagan pa para full coverage Linte kayo, mga animal kayo. Tapos kung magsalita kayo, akala ninyo, inyo yung pera. Akala ninyo, gagaling ninyo. Tayo, simple lang tayo, mga kababayan Magkano kinikita natin? 5 to 6 trillion every year. Kaya ba natin kalating bilyon? Ilagay natin dyan. Pak. Nakinabang tayong lahat. Masaya tayo. So, automatic yun na. Ngayon, pantay gagastos. Wala muna tayong mga infra. Wala muna ganun. Kasi infra, isang lugar lang makinabang Gusto natin yung pera natin pakinabangan ng nakakarami. Demokrasya nga tayo. Kung full health ka na zero billing, pakita mo na ID mo. Papakita mo na, wala kang takot. Hindi ka pupunta sa hospital kasi takot ka sa gastos Tanginang sistema natin yan. Takot ka dahil sa baka ikamatay mo yung may sakit ka sa puso ayaw mo po hospital kasi baka ikamatay mo lalo yung bill ng hospital. Kasi nga, mali Pero kung manyaring may naramdaman kang konti, punta ka sa ospital, kahit sa ospital, accredited ng gobyerno, pakita ID, boom, may sistema tayo. Wala tayong graft and corruption, wala tayong pagnanakaw, walang may check and balance tayo. Meron tayong intel na alam ko ano yung nangyayari, etc. etc. Meron tayong etc. etc. Alam ko na kung paano. Bala na kami magsabi kasi bala na kami gawa kasi kokopyahin lang ng iba. Gagawin plataforma sa eleksyon. Mga walang yan to Putay na yan. Hindi ba lang magsabi na, oy, Kap Dado, thank you Thank you sa idea. Putay, taratado to mga to. Tapos palalabasin nila, idea nila gago to mga to. So, ang dyan ipul lang natin. What is the stumbling block? Pondo. So, then we make the funds available. Sino masunod? Tayo. Tayo na nga yung Congress, tayo yung Senate RevGov nga So, would it be nice? Maraming, sa totoo lang, lahat ng pamilyang Pilipino, naranasan yan. Mayroong silang parte ng pamilya nila. Kami, magulang namin, ang kapatid ko, naranasan namin yan. Na nakakahina ng loob ba? Maghirap buong pamilya Di bali yung mga mayayaman, di ba? Kayang-kaya ng mga mayayaman. Pero yung mga kagaya ninyo, kahit nga OFW, hilahot ka lang magtrabaho, merong may sakit sa pamilya mo, sasalbahin mo Lahat ng hirap mo Pucha, tapos nang pag-uwi mo pa, drug addict pa yung anak mo, lintik na yan. Nakakainis. Nakakainis. Where is good governance? Where is na buwisit talaga? So, ang pinaka maganda niyan, ina-imagine ko yun Pagka nangailangan ka ng pa-check sa ospital, punta ka lang doon ID. Hindi ka na natatakot, hindi ka na marakaranas na tatanggihan ka. Masakit to kapwa Pilipino may tumatanggi sa'yo. Tapos wala daw silang magawa kasi Because nga yung sistema natin mali. Ang sa akin pag kami ganyan, may marinig ako na tinanggihan nyo, putang, pasara ko yung ospital Tarantado kayo. Pasara yung ospital. Walang Pilipino dapat i-reject. Every Filipino should enjoy the benefit of a decent na hospitalization. And lahat tayo, sagutin natin lahat yun. Imagine yung 120 million Filipinos, sinasagot ka. O yung magulang mo, o yung kapatid mo, asawa mo. Di ba? Ang ganda. Okay, mga anak ka, sagot ng buong Pilipinas yung baby mo. Yan na-dengue anak mo. Snake bite yung anak mo. So, dadalhin lang sa O kaya, may natake sa puso.
kailangan ng ng operasyon, angiogram, angioplasty, whatever, life-saving. Wala nang basta may ID. Tapos pwede natin i-tie up yan kung ano yung ID system natin. Uy, ano yung ID system natin? Yun yung Sure ba? Quiet. Yun yung natin. Gandang isipin Sa akin yun lang okay na Tapos yung pera natin na taxes babalik. Wala akong nadidinig na gano'n Nang babayad kayo ng taxes, either na ibalik yan through government services, which should be quantified. Walang gumagawa nun. I want it quantified. There's got to be a way to quantify government service such that you can counter-check the 5 to 6 trillion that we are working for, taxes and VAT, to sustain government projects, the government organization, the Senate, the Congress, the Supreme Court, 5 to 6 trillion. I want it quantified kung saan napupunta lahat yan at kung merong EIRR at saka FIRR, Financial Internal Rate of Return and Economic Rate of Return. Pinag-aaralan sa business school yan Pero hindi naman ginagawa ng mga dito sa gobyerno natin. Ginagawa yan sa analysis of investments, papatayo ka ng kondo o kaya residential o kaya papatayo ka ng office o kaya papatayo ka ng mixed use, commercial, and residential, etc. Given yung, kunyari, 5,000 square meters na nakuha nyo, nabili nyo. Yan? Kukomputin talaga yan. Based on certain assumptions, Tapos titignan nyo yung time value of money pa. Kunyari, 10 years time, 20 years time, depende kung ano yung gagamitin na assumptions. Pati yung langis dyan, kasama pa sa mga assumptions kasi yung cost kasama na sa mga what if. Kung honest to goodness sa feasibility study. May isipin nyo, pagka palpak wala talaga tayo. I want it quantified na sa bawat pisong lumabas, may balik, may bumalik. Sa bawat piso sinweldo natin sa isang government employee, may balik. Hindi yung naglabas ka ng 1 trillion sa sweldo, ano yung bumalik? Hindi yung obligasyon natin, yan yung naging yan yung naging gurgur. Ginugurgur ako Ayaw nila ng kinukwento ko. Binoproduce natin yung mga taxes and then wala lang. Kaya kung 1 trillion, 5 to 6 trillion, 1 trillion goes to, kunyari, how much to maintain? Titignan ko yun, Kaya nga maganda yung nandiyan kayo. And then, isang tanong lang, alam mo na lahat kung kompleto lahat itong cabinet ek o head of agencies o kaya representatives, assistants nila, basta isang bagsak. Ilan yung tiwangwang natin lupa? Ilan yung tituladong lupa? Privately owned. Siyempre, alam mo na, 15 million hectares. Nasaan yung 15 million hectares na yan? Ganun yung mga tanong dapat Nasaan yung 15 million hectares na yan? Saan madami? Ano yung 15 million hectares na yan? Ano dyan yung patag? Alin dyan yung may gradient na 45 degrees, 18 degrees, pataas, etc. Location, region, and then the potential of the property. Tas next question, bakit nakatiwangwang? Wala, tiniwangwang ng may-ari. So, pabor kung kunyari yung may-ari, gamitin yung lupa. Kasi pagka siya, kumita doon sa lupa na yan,
di iikot yung pera rin sa economy, di ba? Kundi kaya, magkaroon ng PPP na usapan tayo kung paano natin gagawin. And I already know what to do, no? Yung solusyon. Ayoko na mga makopya eh. Mga makopya eh. Ang ano dyan, yung the key is productivity. 15 million hectares. Imagine, what if, kunyari, may 2 million hectares ka na yung pala taniman ng palay. Binili ng may-ari. Tumigil yung nagbenta. Wala na farmer eh. Binenta na lang yung lupa kasi lugi eh. So, yun yung mga na kailangan yung gobyerno naintindihan yung nangyayari talaga eh. So, yung sipin mo, kunyari ako may 10 hectares ako. Man, magkakapatid. Tigte-10 kami, magkakapatid. O tigpa 5 na lang kamo, 5. O 3 hectares maximum eh. So, tigti 3 hectares. Tapos nun eh, wala eh. Lugi ka pa eh. Nagkanda utang-utang ka pa, kakatanim mo ng palay eh, ng bigas eh. Kasi dadating doon, isa na yung bagyo, tatamaan ka. Tapos nun, dadating pa doon yung buyer, yung trader, putya, babarating ka, 15 pesos o 14 pesos ang kilo, lintik na yan. Eh, puhunan mo, 17 eh. Kunyari, oh. Kaya nga, nakakainis. Ang daming problema ng Pilipinas, no? Eh, yung ganyan, yung middleman lang, tanggalin mo para mawala yung yung spread, yung profit ba? Tanggalin mo na yung middleman. You create a system na na malesen mo yung middleman, yung pasa-pasa. Or magkaroon ka na lang ng basta ganun. Tapos nun mag-ano tayo, yung poproduce tayo. Usapin lang yung mga may-ari. Habang tiwangwang ba? Ano ba plano nyo dyan sa lupa na yan? Investment lang. Di na tiwangwang. Investment lang. So, imagination, creativity, all working, and then yung may-ari, etc. Tie up, boom. And then, access to funds, and then, make it so tatay up do sa national program na 50-year plan na kunyari isa doon is gawin mong tourism o hindi kaya gawin mong production ng key agricultural products. Kunyari naglagay tayo ng 10 to 20 na commodities na pinaproduce natin and will be in the top 10 ng planeta. Yaman ang bansa natin. Kesa tiwangwang, 15 million hectares, ilan doon titulado, ilan doon ang merong gusali na nakatayo, improvements, and then anong pwede natin gawin doon sa mga gusali na yun. Yung solar nga lang, laking bagay nun. Yung rainwater harvesting, laking bagay nun. O kaya whatever. You just have to think about it na yung productivity ng bawat square meter, may 100 square meters kayo, then kung meron tayo rule of thumb ba, kunyari, 1 square meter is earning kunyari 1 peso. O de kung may 100 ka square meters, so 200 square meters, you should be earning 200 pesos a month. Yung ganun ba? Parang rule of thumb, standard. But if you're earning, yung pwesto mo, nagtayo ka ng karinderya, whatever, you're earning, kunyari, 3,000 pesos a month doon sa space mo. Malit pa nga yung ginamit mo eh. Ang laki ng di ba? Ang ganda. So, ang key is productivity. Kung 15 million hectares yung titulado, yung 5 million ay kumikita. Laking bagay nun. 5 million kumikita ng 5 million hectares, no? Times 10,000 yun. Kasi 10,000 square meters ang hektarya. So, kunyari, 5 million, kumita lang ng piso-piso. So, 5 million hectares times 5 million times 10,000. Di ba laking pera? Papasok sa
papasok yun sa economy natin, iikot yon kasi yung nakinabang doon, gagastusin din yung pera niya. Or ipapasok niya sa banking system, time deposit niya, o i-invest niya sa stock market, etc. etc. Yung pera is not lost. Mikot. So, kunyari, pinasok niya sa bangko, ipapautang ng bangko ngayon. Ipapautang niya, ilelend naman siya. And then tayo naman sa gobyerno, pwede natin usapin yung bangko, iset yung interest rate para mababa, para yung mga simpleng Pilipino kagaya nyo, may access sa pera na mababa yung interest. And then, iikot na naman yung economy. Yung pera, yung property niya, etc. Bring out the entrepreneur, basically, sa bawat Pilipino. Yung mag-online lang kayo, etc. Dami eh. We just have to, two things. Make the land productive, make the people productive. Wala tayong problema. Wala tayong problema sa economy natin. 120 million Filipinos. Patabain, naghihintay ng ayuda, lintek. Bawal yung ayuda. Tama na yung ayuda. 120 million Filipinos. Make them productive. Kalahati na lang, 60 million. Now they can spend for something. They can buy. And then yung VAT, iikot yon. Incidentally, gusto natin mangyari sa VAT natin, from 10, pabababain na natin. Diminishing VAT, gusto natin. Siguro mag-settle tayo sa 2% na VAT. Ibig sabihin noon, challenge natin, yung kinikita natin 5 to 6 trillion every year, by way of taxes at saka ng mga VAT na yan, mataas natin. Madoble natin. Maraming pera na magagamit natin sa nation building. Doon ka ngayon mag-infra. Pero na-ensure na natin na yung mga priority projects, na ang impact ay sa lahat ng Pilipino, yun dapat ang mauna. Like health, no? Education. No? Education. Kasi, very important, education. Bakit? Gusto nga natin magkaroon ng production line ng mga Pilipino na matitino, hindi magnanakaw. Sipin mo yung nangyayari ngayon, yung pinroduce natin mga senator, congressman, panay magnanakaw, di ba? Yung ginawa mong DPWS, magnanakaw rin. Puta, sindikato ko, presidente mo ngayon, magnanakaw din, lintik na. So imagine, yun ang failure natin. Yung production line natin ng Pilipinos, we have to take a look at it. Education. And the 1987 Constitution realized that because priority education is expenditure. But we have to correct that now. Why? It's not just education now. 40 years thereafter ano pa nangyari sa bansa? Ayun pa rin, magnanakaw pa rin eh. Why? Kasi hindi nga, walang direksyon, walang timeline, hindi time-bound ang management ng bansa natin. Wala eh, bara-bara. Every 3 years, every 6 years, wala eh. Kanya-kanyang diskarte, pagalingan. Dapat ibagsak natin ganyan, we the sovereign Filipino people, putangin na nyo, eto sundin nyo, eto gusto namin mangyari. Nakalagay sa ating preamble eh. Yun yung spirito ng Constitution na hindi naintindihan ng mga tao. Ultimo yung mga gobyerno natin, hindi naintindihan. The spirit of the Constitution is right there in the preamble. It's all there. And all these provisions, national territory, declaration of principles, lahat, pati yung pag-impeachment na yan, etc., etc., it is all in consonance, in synergy, doon sa gusto nating mangyari, the spirit of the Constitution. We, the sovereign Filipino people, do ordain, binasbasan natin, and promulgate this Constitution. Di ba? Under, huli saan ko manasulat yun? Basahin ko nimbo. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, in order to build a just and humane society. Napakasimple, no? Walang maapi. A just and humane society
Yung human rights ba natin as an institution nagpa-function? Paano yung human rights ni Duterte? Binibira ninyo yung human rights na mga namatay, EJK, alleged pa lang. Alleged. So kung may pumatay man, nagte-take ng responsibility Duterte, then let it be proven in Philippine courts, not in ICC. Putya nga, yun nga ang problema sa hypocrisy nito ng human rights natin. That's why I want it abolished. I want it changed. I want it remodeled, reorganized, re-indoctrinated because your sense of human rights has an on and off switch. Lintek, paano yung human rights ng mga sundalo, ng mga PNP? Binira ng binira, inambus. Paano yung human rights ng mga namatay na mga bata na nirecruit nitong putragis na CPP, NPA, NDF? Pero importante sa inyo yung human rights ng mga NPA, yung mga commander, yung mga mambabatas nyo na NPA, mga CPP, NPA, NDF. Lintik na sistema natin yan. I want it shut down. And then, i-reorganize natin, ayusin natin. Ilagay natin yung gusto natin. Pantay. Sangayon sa batas. Di ba? May korte tayo Dadalhin ninyo si Duterte sa pananagutin nyo sa ibang bansa. Puta na, dito dapat siya managot.